Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka sa panahon ng kapayapaan, sa mahal ng Panginoon, bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na nagligtas sa atin sa parusang walang hanggan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa misang ito'y naalala natin si Brigadier General Hans M. Mency sa kanyang 42nd death anniversary. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoong Jesus, itinuro mo sa amin ang tumatanggap sa kanilang kapwa ay tumatanggap din sa iyo. Para sa pagkalimot naming sa dakilang katotohanan ito, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, itinuro mong anumang gawin namin sa aming mga kapatid ay para na rin ginawa sa iyo. Para sa kapabayaan naming makita at mahalin ka sa kanila, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, tinuruan mo kaming mahalin ka ng higit sa lahat para sa mga pagkakataong binaliktad namin ang ganitong pagpapahalaga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging maanak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem.
May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa na isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang may titulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing ng kasama niya sa pamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya'y ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat niyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dadapwat buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin
ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig. Ngayon pong 13 linggo sa karaniwang panahon ay pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo. No? Dahil ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay nagiging daluyan ng biyayang nagmumula sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang karanasan ng propetang si Eliseo. No, sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin ay merong isang babae na may asawa na nakita siya na isang taong nangangailangan ng tulong. Kaya ang ginawa niya ay inanyayahan niya ang propeta na kumain sa kanyang tahanan. At tuwing nakikita niya itong propetang ito, ay lagi niyang inaanyayahan na kumain. Dahil nakikita niya ang sitwasyon nitong propeta na nangangailangan, no, ng pagkain upang may pagpatuloy kung ano man ang ginagawa. Ang isang napakahalaga at interesting na punto dito sa kwentong ito ay sabi niya, nung kinukumbinsin niya ang kanyang asawa na maglaan sila ng isang silid para dito na kanyang matutuluyan na tuwing naririto siya, sabi niya, dahil sa tingin ko, sabi niya, ay lingkod siya ng Diyos. No? Pero hindi dahil dun sa very sigurado siya na ito ay lingkod ng Diyos, kaya niya tinutulungan. No? Nagmula doon sa nakita niya ang kalagayan nitong propetang ito. Kaya siya ay napakita ng mabuting pakikitungo. At dahil sa kabutihan niya ng pagpapakain, pagpapatuloy, no? Siya ay biniyayaan ng Diyos sa pamamagitan ng propetang ito ng sanggol na kanyang inaasam. Siya ay nagkaroon ng anak. Pagpapalang nagmula sa Diyos. No? Yung mabuting pakikitungo nagbunga ng pagpapalang nagmumula sa Diyos. Kaya nga si San Pablo sa ating kalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, pinapaalala niya na ang katotohanan natin bilang mga Kristiyano na sa pamamagitan ng ating binyag, tayo'y nagkaroon ng ugnayan kay Kristo bilang kanyang mga kapatid. At dahil diyan tayo ay hinirang na mga anak ng Diyos. Dahil sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. At tayo ay pinagkakalooban ng pagkakataon na makatamasa ng buhay na walang hanggan. Magtamasa ng kaligtasan at pagpapalang nagmumula
sa Diyos. Hindi po ba napakagandang pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat? Kaya ang tanong, kung ganoon tayo kamahal ng Diyos, kung ganoon kabuti ang Diyos, kung ganoon kabuti ang pakikitungo ng Diyos sa atin, paano natin susuklian ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Oo, dahil sa binyag namatay tayo kasama ni Kristo. At sana sa ating pananampalatalang yan, tayo'y muling mabuhay kasama ni Kristo. Kaya ang paalala ng ating Panginoong Hesukristo narinig natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang paalala niya sa kanyang mga apostol, kung paano tayo mag-respond dito sa dakilang biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Walang iba kung hindi pagmamahal sa Diyos. Anong klaseng pagmamahal sa Diyos? Higit sa magulang, higit sa anak, higit sa pagmamahal sa sariling buhay. Yun ang pag-ibig na sinasabi ni Jesus. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At kinakailangang pasanin ang krus sa pagsunod kay Kristo. Yan ang pagmamahal na hinihiling ni Jesus. Ibig po bang sabihin nito ay binabaliwala ni Jesus ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating relasyon sa pamilya? Hindi po. No, mahalaga ang pamilya at batid ni Jesus yan at yan ang nais niyang palakasin, ang pakikipag-ugnayan sa pamilya. Pero ano ang inire-remind ni Jesus? Na tayong mga Kristiyano na sumusunod sa Kanya, kailangan alam natin ang ating priority. At ang priority natin ay ang Diyos. Alam natin kung ano yung linya between sa Diyos at sa ating pamilya. Anong ibig kong sabihin? Pagka ang pamilya natin ay nabubuhay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, kailangan nating manindigan. Hindi sa lahat ng pagkakataon susunod sa pamilya, ipagtatanggol ang pamilya. Kung ang pamilya natin mga pumapatay, nagnanakaw, nangaagaw ng pag-aari ng mga maliliit na tao, nangaagrabyado ng tao, nabubuhay sa kasalanan, nagtuturo ng maling values, na pagkakinanti ka, gantihan mo, patayin mo, pasakitin mo, yun ang sinasabi ni Jesus. Sa puntong yun, hindi dahil pamilya natin sila, susunod tayo dun sa values na pinopromote nila sa atin. Dapat alam natin yung linyang yun. At sa pagkakataong yun, si Jesus, ang ebanghelyo niya, ang ating pipiliin. At yun ang pagmamahal na higit sa kanila, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa tama at katotohanan at karapat-dapat. Yan ang pagsunod kay Kristo. At pagka ginagawa natin yan, para nating pinapasan ang mabigat na krus. Pero ang paalala ng Diyos, sige lang, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka ng Diyos. Sa iyong sakit na dinaranas, sa bigat ng krus na papasanin mo dahil naninindigan ka sa kunong tama't katotohanan, palalakasin ka ng Diyos. Ang ating pagpapakita ng kagandahang loob sa ating kapwa. Kung anuman ang mga ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa, ay alam ng Diyos. At alam din ng Diyos, pagka meron tayong mga masasamang ginagawa,
sa ating kapwa. Kaya ito ay paalala sa ating lahat ng pagsusuri ng ating mga sarili. Ano ba yung values na isinasabuhay ko bilang isang Kristiyano? Ano bang values na isinasabuhay ng aking pamilya? Yung values ba ng kapatawaran pag kami nagkakamali? O pagpaparusa at pagganti? Yung values ba na nakikitungo sa kapwa ng tapat at patas? O yung nakikitungo ng lalamang sa kapwa at nagpapasakit, nagpapabigat sa kapwa? Mga kapatid, kung gusto nating maranasan ang malalim at tunay na kaligtasang pinangako ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat mahirap, pagsumikapan natin sa tulong ng biyaya ng Diyos na lagi nating mahalin si Jesus, na lagi nating mahalin ang Diyos, higit sa pamilya, higit sa kaibigan, higit sa ating buhay, higit sa lahat na ating ini-enjoy dito sa buhay, sa mundong ito, upang sa ganon makatamasa tayo ng buhay na walang hanggan, ang ultimate na gantimpala ng Diyos para sa ating lahat. Nawa palagi tayong pagpalain ng poong may kapal. Amen. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoonan ng mayumaong. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at parito at hukom sa namubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mabanal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matayang tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na makasunod tayo kay Jesus. Isuko ang ating mga takot at hangarin at magtiwala sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at pinuno ng simbahan, naway sumunod sila kay Jesus nang may kababaang loob at maging inspirasyon sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong sibil, naway maglingkod sila ng may integridad at malasakit, lalo na sa may hina at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga inaapi, kabataang sugatan at may hirap, naway maranasan nila ang pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos sa pamagitan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway maging lakas ang ating paghihirap, katatagan ang takot, at pagtitiwala at pag-aalinlangan habang sumusunod kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na isama natin ang kaluluwa ni Brigadier General Hans Menzi.
Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus at mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mula sa amin, buong puso namin, hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapanggin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat din niya tinularan ng aming pagkamasuwain. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ang iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya, kaysa namang hel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming anak. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Papa, at ni Elias, naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din si Brigadier General Hans M. Menzi. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng malabireng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
pinautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa duso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis Agnus Dei Guidonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming may alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo at manalangin para sa pagpapala ng Diyos. Tulutan nawa ng Panginoong kayo'y maging bukas palad at magandang tumanggap sa lahat ng kumakatok sa pinto ng inyong buhay. Amen. Itulot nawa ng Diyos na kayo'y magpahalaga sa lahat ng buting ipagkaloob sa inyo ng Diyos at ng inyong kapwa. Amen. Gantimpalaan niya nawa kayo sa inyong kagandang asal sa inyong kapwa. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba